Sa ito, sa mga pinakakapanapanabik at hindi malilimutang biyahe sa kasaysayan ng aming paglalakbay. Isang paglalakbay na hindi namin inaakalang mag-iiwan ng matinding pagkamangha sa mga bagay na aming natuklasan. Sa episode na ito, muli tayong magmomotorsiklo mula Marikina papuntang Bontoc Mountain Province. Kasama pa rin ang ating partner ay tinahak namin ang mahahabang kalsada, matatarik na daan at mga tanawing tiyak na mapapahinto ka sa ganda. Akala namin, isang simpleng pagbisita lamang ito sa Bontoc. Ngunit laking gulat at pagkamangha namin nang madiskubre ang nakatagong yaman nito. Isang obra ng tao sa larangan ng agrikultura. Kasabay nito ay tumuloy tayo sa isang payak na bahay na katapat lamang ng napakaganda at napakapreskong kalikasan. Kaya, ano pang inaantay nyo? Tara na't samahan niyo ulit kami sa biyaheng Bontoc Mountain Province. As usual, the routine, pa-full tank muna bago mag-long ride. At bago tayo bumiyahe ng malayo, ay dapat kondisyon ang ating motor at ang ating pangangatawan. At kasama natin ang ating OBR. At nandito tayo sa ating favorite gas station. Alam nyo na yan. Parang nasa ulit Manila Matnog refueling. Ako na was full tank, kumukulo-kulo pa. Dito pa yung bakas ng ating sticker galing Manila Matnog. At lagi na natin i-check ang ating lens kung madumi. Kasi parang consecutive vid natin laging madumi. Alright, so initial gas natin is 308.72, 5.749 liters. Tingnan natin kung saan naabot ang ating gas. At dito na naman kami. Thankful nga tayo sa mga nanonood ng previous video natin na Manila Matnog. Thankful kami sa inyo. At very appreciated namin yung mga comment, likes, reaction. Thankful kami sa inyo. At nga pala, punta tayo ng Bontoc Mountain Province. Kaunting kwento lang kung bakit natin piniling pumunta sa Bontoc. Dapat talaga sa Buscalan kami magsistay, pero nakapag-overnight na kami dati doon. So, inisip namin na what if sa Bontoc tayo para naman bago. At sa pagkakataong ito, wala talaga kaming masyadong alam kung ano nga ba ang pwedeng may offer ng lugar na iyon. So, full tank tayo ngayon. Reset tayo ng trip meter. Iyon. Parang nasa 390 plus something kilometers to. Lapit lang. Let's go. Meron tayong estimated time of arrival na 10:49 AM pero baka mag 12 PM tayo. Tapos 9 hours and 22 minutes ang ating travel time. At nandito na naman tayo sa Marikina. And
Let's go. Yun! Since more on south tayo nung nakaraan, and ngayon is babalik tayo ng north. North-south, north-south, north-south ang ating biyahe. At kasama pa rin ng ating OBR, ang pinakamalakas na OBR. Kung napanood nyo yung previous video natin na Manila Matnog, nakasama pa rin natin ang ating OBR. Binuno niya ang long ride sakay ng bus. 20 hours bus ride. Grabe, solid. At always, pag babiyahe tayo ng madaling araw, dito tayo dumadaan sa San Mateo. Tapos lalabas tayo ng Commonwealth. Tapos kakanan ng Mindanao Avenue. Yun, no? Welcome San Mateo. Pero lalabas din tayo mamaya. Shoutout nga pala kay Jeff Media na taga San Mateo. Shoutout sa'yo, sir. You know. Grabe. Thankful. Ayan na naman yung grabe. Na-conscious tuloy ako sa pagsasabi ng grabe. Shoutout po sa'yo kung sino ka man yung nagbilang ng grabe. Hindi ko alam kung binilang mo or sinabi mo lang na 144 na grabe yung sinabi kong grabe sa video nung Albay ata yun. Oo. Lupet, saludo ako sa'yo. At nako-conscious tayo magsabi ng grabe. Pero so far, okay naman. Medyo natawa lang ako dun sa part na yun. Grabe naman. Oo, kagrabe-grabe. Hindi na natanggal yung grabe sa aming mga vocabulary. Alright, so time check, it's 1:28 in the morning. At update na lang namin kayo mamaya dahil magtitipid-tipid ulit tayo ng battery. Kasi syempre, palayo-layo na naman ang ating biyahe for today. Today na kasi madaling araw na. Yun. Okay. Time check, 1:57. Nandito tayo sa service road. At napadpad ka sa channel namin, we are Ride Gone. At mostly travel bits ang aming ginagawa kasama ang ating OBR. At maraming salamat sa mga huling nakapanood ng ating Manila Matnog Fuel Economy Tour Endurance. Grabe, solid. Parang 4 hours pa lang meron na tayong 3K views. Lupit. Parang ang hirap makuha nun dati nung nagsisimula pa lang tayo. Ngayon at medyo marami-rami na tayo at marami na nakakilala at nakaka-appreciate sa ating ginagawa. Okay, maraming salamat po sa inyo. From the bottom of our heart. Alright, so biyahe tayo ngayon ng Bontoc Mountain Province. At pa-north tayo ngayon. Pa-north. Medyo mainit na kasi sa city, kaya try natin kung medyo malamig na sa upper highlands. Mountain Province. So balik tayo and libutin ulit natin ang probinsya ng Norte. Norte ba? O kabundukan? O Mountain Province, Cordillera Region. At may napapaisip kami parang kung what if kung itry natin yung Cordillera Adventure Tour. Pero tignan pa natin. Alright, so since medyo madilim pa naman at hindi naman tayo nag-endurance ngayon, chill ride lang tayo papuntang Bontoc Mountain Province. At pakita namin sa inyo ang ating tutuluyan sa Bontoc. Alright, so time check, it's 2:19 in the morning. At may mga nadaanan tayong memorable at ginagawa yung ibang kalsada dito sa Bulacan. Nasaan na tayo? Bukawi, Bulacan! At may mga nadaanan pala tayo kanina ng mga ginagawang kalsada and bring back the memories. At medyo nakaangat na ang ating camera kung mapapansin nyo dahil naawa na kami dahil parang sinisilip nyo pataas yung screen. Kaya pinatasan na natin para kitang kita nyo yung mga nangyayari sa ating paligid. Solid na yung papasikatin nating word. Solid. Alright, so meron tayong 47.5 kilometers per liter. Nasanay tayo sa Manila Matnog fuel economy na binibilang natin ang gas consumption natin. May hangover pa. Pero parang nung ginawa natin yung Manila Matnog,
parang nag-recalibrate yung motor natin na parang nagiging matipid na siya. Hindi ko alam kung bakit. Normal lang naman na riding style namin to, pero tumataas na yung ano niya, gas consumption. Plaridel Bypass Road na tayo. At time check, it's 2:36 in the morning. At so far, marami tayong truck na nakakasabayan. Dumadami na yun dito, oh. Mga building. Kaya nga eh. Grabe, buhay na buhay yung mga truck dito sa kahabaan ng Plaridel Bypass Road. Yun, oh. Ang ganda ng mga ilaw. Parang katulad sa Bataan. Ganito yun eh. Lupit. Ba't parang ngayon lang natin na-appreciate yung Plaridel Bypass? Ganda kasi. Kaya nga eh. Ang pambansang stopover ng mga rider kapag pupunta ng norte at daan nyo ay Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Nandito na tayo sa Shell Mobility Casubay San Rafael, the pambansang stopover. Alright, time check, 3:37. Nandito na tayo. Maligayang pagdating San Miguel, Bulacan. Ayos, diba? At mag-aalas 4 na ng umaga. At meron na lang daw tayong 319 kilometers. Lapit na lang ng lab. Napakalapit na lang kumpara sa mga 500 kilometers na binabiyahe natin nung nakaraan. Grabe. Time check, it's 3:55 in the morning. Nandito na tayo sa Nueva Ecija. Solid. Woo! Nueva Ecija. At dire-diretso na lang tayo. Meron na lang daw tayong 7 hours and 21 minutes. At syempre, papasok na rin tayo na Sagapan City, Lupet. Alright, dire-diretso na tayo. At minimake sure namin na malinaw ang camera natin. Iyan, oh. Kitang-kita nyo, di ba? Yan, no? Yan na yung point of view nyo, di ba? Alright, okay, update mga Regans at 4:08 ng umaga. At medyo hindi ko alam, parang nasa 1/4 na tayo ng ating biyahe. At nandito na tayo sa San Leonardo, Nueva Ecija. Yun, no? San Leonardo. Welcome. Cabanatuan City. Time check, 4:23 in the morning. At meron na lang daw tayong 281 kilometers. Lapit na tayo. Time check, we are now at Llanera, Nueva Ecija. 4:49 ng umaga. At nandito na tayo sa 2nd Congressional District of Nueva Ecija. Wow! Ito yung magandang lugar eh. Ang ganda eh. Dati nung pumunta kami dito, nung umakyat tayo na Sagada, no? Madilim to. Kaya parang meron comment kami dati na parang delikado daw yung dinaanan natin na madilim. Tapos ngayon medyo may liwanag na. Galing lang. Nag-i-improve ang mga bagay-bagay. Alright, kung napadpad ka sa channel namin, we are Ride Gone. At mostly travel vids ang ating ginagawa kasama ang ating OBR. At ngayon is nasa Llanera, Nueva Ecija na tayo. Galing tayong Marikina. At papunta tayo ngayon ng Bontoc Mountain Province. Alright, dahil summer ngayon, magbo-Bontoc tayo. Ano na, masyado nang maraming tao sa Baguio, kaya magbo-Bontoc Mountain Province tayo. Grabe. At time check, it's 4:57 in the morning. At maya-maya magkakaroon na ng sikat ng araw dahil ayun, no, meron nang tayong nakikitang liwanag banda doon. Alright. Para sa mga nagtatanong kung bakit kadalasan na gabi ang simula ng aming mga biyahe sa video, heto ang paliwanag. Masarap talagang magmotor sa gabi. Presko ang hangin, maluwag ang kalsada, at hawak namin ang oras kung kailan kami titigil o magpapatuloy. Subukan rin naming bumiyahe sa araw. Damanado kami, sobrang nakakapagod dahil sa init at mabigat na trapiko. Kaya mas pinipili namin bumiyahe sa gabi para mas relaxed at enjoy ang ride. Ganda.
Solid. At meron lang daw tayong 6 hours. Ganda ng umaga pag sa mga probinsya. Solid. Solid ng ganda dito. Yun oh. Ooh. Yung bundok sa harapan nagkakaroon ng napakagandang silhouette dahil sa araw sa likod. Lupit. Ganda. Yung outline ng bundok, grabe ganda. Solid. Oh. Pakit na tayo ng bundok. Woo! Solid. Lupit. Tapos ang daming mga sibuyas sa mga bangketa na binibenta dito. Nakikita nyo yung screen natin, punong-puno ng insekto. Ibig sabihin sobrang healthy na kapaligiran dito. Grabe. Pinapaliwanag ko dito na kung minsan ay napapansin nyong medyo malabo ang kuha sa video. Ito ay dahil sa mga insektong bumabangga sa lente ng ating camera habang tayo nasa biyahe. Pero sa totoo lang, sa itong magandang senyales, ibig sabihin ay malinis pa ang hangin sa mga lugar na ating nadaraanan at hindi pa polluted ang kapaligiran. Kapag pinupunasan ko yan, kumakalat na yung parang pinakagandang insekto. Ngayon, At isa pa sa mga dahilan kung bakit kami bumabiyahe sa gabi ay para masilayan ang unang pagsikat ng araw. Iba talaga ang pakiramdam kapag nasasalubong mo ang liwanag ng umaga. Parang may dalang iba-ibang lakas at inspirasyon. Sa bawat silay ng araw, tila pinapaalala nitong may bagong pag-asa at dahilan para ipagpatuloy ang anumang layunin mo sa buhay. Mula sa San Jose City, Nueva Ecija, dire-diretso lang ang takbo ng ating biyahe. Isa sa mga agad namin napansin sa rutang ito ay ang kaayusan ng paligid, mapuno, tahimik, at malaya sa traffic. Preskong hangin ang sasalubong sa iyo habang binabaybay ang daan. At hindi nagtagal, narating na rin natin ang Caranglan, Nueva Ecija. Nasa kalsada tayo ngayon na pinalilibutan ng mga nagtataasang kabundukan, napakapanatag at napakapayapa. Tara. Napakaganda ng kalsada dito. Kitang-kita yung kabundukan na yan. Lalo na kapag natatamaan na ng araw. Ganda. May sea of clouds. Ganda. Solid. At meron na lang daw tayong 5 hours and 38 minutes bago makarating doon sa Bontoc Mountain Province. Solid.
Napakaganda! Solid! Love! Ay, sorry. Woo! Lupit! Ganda! Ganda yung sikat ng araw pag tumatama na sa mga dahon ng puno. Ang dami ring sibuyas, kaliwat kanan ng mura. Kung nakakotse lang tayo, solid. Wala na talaga kaming masabi kung hindi napakaganda. Para kang nasa isang eksena ng pelikula kung saan ang mga bida ay patungo sa isang napakalaking misyon. Pero ride lang to at masayang-masaya kaming ine-enjoy ang bawat sandali. Sana'y maranasan nyo rin ang ganitong klaseng paglalakbay kahit nakamotor, nakakotse o kahit nakakommute pa. Pwede naman, basta't mag-iingat kayo palagi ha. Okay, time check, 6:23. At nandito na tayo sa Caranglan, Nueva Ecija. Yun, oh. Ganda, di ba? Last time kasi nung nakarating tayo dito, medyo palitaw pa lang ang araw, kaya medyo madilim pa. Ngayon, kitang-kita na natin yung kagandahan ng kabundukan dito, guys. At kasabay nun kasabay natin ang mga malalaking truck. Pag dinire-diretso to is makakarating ng Isabela at Tugigaraw, which is na napuntahan na rin natin dati nung nag-North Loop tayo. Ganda dito, solid. At ito na yung kinakatakot natin kapag ganitong araw, nakakaantok na. Ha? Oh, zigzag. Alright, good morning everyone. At pandito na tayo, papalabas na tayo ng Nueva Ecija. At nararamdaman na natin ang mga kaulapan. Ayun, oh. Solid. Uy, grabe yung bahay, punong-puno ng tiles. Uy, may rock shed, oh. Solid. Pagkatapos ng rock shed, uy, diyan ka dumaan. Uy, maling-mali ka pare, boy. Ano ka, motor? Ah. Grabe, parang makakita tayo ng Baguio, ah. Uy, oh, may sculpture. Parang papasok tayo ng Kaulapan, ah. Uy! I save your life, take me. You know, nakikita nyo ang ulap. Okay, wala namang insekto sa ating screen. Ayun ang ulap. Papasok tayo. Welcome to Baguio. Ayoko naman sabi ng grabe. Solid. Yon. Uy! Ano yun? Yun ba yun? Hindi, ah. Pagpag. Siga. Pero ito yung pag, oh. Boom! Oh! Nueva Ecija! Salamat po. At napasok na tayo ng Nueva Vizcaya. Parang ano ito, Jariel speak. Diretso na tayo para makaiga na tayo. Mayroon na ditong ano. Dati wala yan, di ba? Yun, oh. Fog! Kaya nga, eh. Uy, oh, may baka. Pababa yung baka. Welcome to Nueva Vizcaya! Oo nga, eh. Yun, oh. Solid! At meron lang daw tayong 5 hours bago makarating sa ating tutuluyan sa Bontoc Mountain Province. Grabe, fog! Grabe, solid!
Solid ang fog. You know, solid. Good morning everyone again. At pababa na. Nandito na tayo sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. At solid yung panahon. Solid ng panahon. As in, parang bedwetter siya. Hindi siya maulan. Ano siya? Foggy weather, malamig. Solid. Sa sobrang solid niya, eh pag makakita tayo ng maganda-gandang watershed, higa tayo. Sa mga sandaling ito, tila nag-iba ang pakiramdam namin. Ay, solid pala. Para kaming hinihili ng kalikasan dahil sa ganda ng panahon dito sa Nueva Vizcaya. Presko, kalmado, at parang humuhuni ang paligid. Pero kahit ganito ka-relax ang biyahe, nananatili pa rin tayong alerto at nasa tamang presence of mind habang nasa kalsada. Grabe, grabe. Lupit. Diba yung ulap? Nasa may bundok pero hindi siya umulan. Napaka-humid at ang lamig ng lugar. Ganda dito. Nueva Vizcaya. Update tayo. Nandito ulit tayo at nasa Aritao. Ay hindi, Aritao, Nueva Vizcaya tayo. At 7:34 ang ating oras. At kung nararanasan nyo o kung nafe-feel nyo yung pakiramdam namin ngayon, ang lamig, ang sarap matulog, sleepy, bed weather. Alam ko na yung feeling ng mga ng mga napapanood ko sa YouTube. Alam ko na yung feeling bakit gusto nila dito sa Nueva Vizcaya, kasi napakasarap sa pakiramdam, ang lamig. Solid. Ang lamig, parang ibang-iba sa Bicol. Yung hangin sa Bicol, mamasa-masa, malagkit. Dito malamig. Tapos parang humid pero dry na malamig. Sa Bicol, Sorsogon, malamig na wet, malagkit. Sarap dito. Sarap matulog. Tapos kaliwat kanan yung bundok. May bundok dito. Tapos merong bundok dito. So possible na lambak siya, valley. Correct me if I'm wrong. Solid. Nako-curious, nako-conscious tuloy ako. Binibilang kasi, grabe. 164 kilometers bago tayo makarating doon sa ating tutuluyan sa Bontoc Mountain Province. At napakalapit na lang nun. Ketan. Solid, ganda. Rolling hills, may parang kalsada. Solid nun. Gusto mo i-try? Hindi na, save energy tayo, save energy. Ganda no? Parang isang malaking natutulog na elepante. Tapos yung weather pa, alon-alon yung ulap. Solid. Time check, it's 7:51 in the morning. At ine-enjoy natin ang napakagandang kalsada papuntang Lamut, Banawe. Para dun tayo dumaan at daraanan ulit natin ang walang katapusang kalsada para makapunta ng Bontoc Mountain Province. At mga regas, nakita at kung sa La Union, merong Eagle of the North dito sa Nueva Vizcaya. Meron silang Novo Vizcayano Eagle. Lupit. Tara, ikot ulit tayo.
Alright, since dire-diretso lang naman to, makakarating tayo sa tulay. Ayun, no? Yung pinagintuan natin na tulay. Tapos bambang na yan, tapos dire-diretso, lamot na tayo. At ayan na yung Solano. So, medyo nakakaramdam na rin tayo ng antok sa mga sandaling ito. Mabuti na lang, to the rescue agad ng ating partner. Karelyebo kumbaga. Wala kayong dapat ipag-alala. May lisensya siya at sanay na rin sa ganitong setup. Ganito talaga ang style namin sa mga long rides. Palitan para safe at tuloy-tuloy lang ang biyahe. Hey! Solid. Solid. Oh! Hey! Pares Retiro. Nainggit yung lalaki, sabi niya. Ba't ikaw di ka marunong magmotor? Tinan mo siya, oh. Nice one! We survived. Tara. Tara. Tapusin na natin to. Nasa Bambang, Nueva Vizcaya na tayo. Nagising ako, ah. Oh, kung natatandaan nyo, dito rin tayo dumaan nung tayo yung makyat ng Sagada. Ang iconic painting, mural painting na to ng Nueva Vizcaya. Dati hindi to asfaltado. Siyempre, asphalt 1 din kasi di pa wala pang asfalto. Ba't pa tayo pumipila? Nakamotor tayo. Bayumbong 8 km, Solano 13 km, Santiago Isabela is 17 km. Tama ba? Yung Santiago Isabela, lapit lang pala. Kasi nung nag-North Loop tayo, Santiago, so dito yung Baler, doon sa part na yon. Ganda. Alright, nandito na tayo sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Ulit. Hanep. Akala namin ay magiging smooth lang ang takbo ng biyahe papuntang Ifugao. Pero sa hindi inaasang pagkakataon, naabutan tayo ng medyo mabigat na traffic. Buti na lang talaga at nakamotor tayo. Nakakalusot pa rin kahit paano. Kaya tuloy pa rin ang biyahe. Alright, kwento ko lang. Nung pumunta tayo ng Sagada, dito rin tayo nagpagas sa JL Clean Fuel. Tapos nalaman namin na dito rin pala kami nagpagas nung nasa Ballesteros, Cagayan tayo. Lupit lang, share lang. So paggas ulit tayo, pangalawang gas natin, full tank. At makakaabot na to ng Bontoc. So, ayun. Malapit pala sa puso natin ang JL Clean Fuel. Okay, dire-diretsoy na natin to. At buhay na ang ating diwa. Pandesal lang pala yung kulang sa amin kanina kasi medyo tinatamaan na tayo ng antok. Sipin nyo, nakatapos tayo ng Manila Matnog tapos sinaantok pa tayo dito. Iba kasi yung weather dito. Bad weather. Bayumbong, Nueva Vizcaya pa rin pala tayo. Time check natin is 9:14. At since 11 AM ang ating check-in sa may Bontoc, kapag sustayan natin sa Bontoc, okay lang naman na siguro kahit mga 1 PM makarating tayo doon para makalibot-libot pa tayo, or 2 PM, no? Ang daming binibenta mga ngayon, gulay sa kalsada. Kung may kotse lang tayo, namalengke na kami dito, kaso motor pa tayo. So tulungan nyo kami para magkaroon tayo ng medyo malaki-laking means of transportation. Alright. Ayun, no? Ano nakalagay dito? Meron tong signage. Wala.
Pero meron to yung parang to Lamut. Ito, Nueva Vizcaya to Banawe, Ifugao Provincial Road, no? Yun, dire-diretso na lang tayo. Woo! Grabe, ang ganda talaga dito. Kaya naman tayo sa grabe. Ang ganda na naman, ang ganda dito. Ganun dapat. Ang ganda dito. Feel na namin ang moment. So, after 2, 3, 1:30 ba tayo malas? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 hours. Almost 8 or mahigit kumulang 8 hours. And narating na natin tong Ifugao. Ayan, Ifugao. Hanep. So tara, akit ulit tayo. So this is Ifugao 1st District, Lagawe, Ifugao. Tara, let's go. Meron na lang tayong 103 kilometers. Tapos yung 3 hours, 6 minutes na yan. Kaya yan matagal kasi pa zigzag yung tadaanan natin mamaya. Uy! Ayos! May nailigo. Hindi, may naka-short. Naka-brief. Mga bench body. Yun o, welcome Municipality of Lamut. Sige. Lamut, Ifugao. Ang sarap sa pakiramdam nang sa wakas ay makarating na kami dito sa Ifugao. Simula na ito ng mga ahon, mga kurbada at mga tanawing siguradong mapapahanga tayo. Kapansin-pansin sa daang ito ang mga nagtatayugan at nagsisitaasang puno. Parang mga payong ng kalikasan na nagbibigay lilim at ginhawa sa bawat manlalakbay. Ang galing lang! Mga kamatis, ayun o. Sayang, oversupply. At dahil sobrang nakaka-relax ng kalsada rito sa Ifugao, hindi ko na rin napigilang dapuan ng antok. Kaya ayun, to the rescue na naman ang ating ever-reliable na partner. Palit muna para tuloy-tuloy pa rin ang biyahe. At syempre, safe pa rin. Hindi. Oversupply? Sayang, daming kamatis oh. Sige, tara. Yun. Yun, side mirror. Side mirror check yan. Diba? Sarap magmotor. Sarap mag-ride! Tanggal lang yung problema. Bigat ba ng ano? Manibela? Bigat ba yung manibela? Napaka-solid talaga ng rock formation. Ng rock mountain na to. Ganda oh. Boom! Ayun oh. Ito hindi na to kailangan ng ano, support sa gilid kasi bato na yan eh. Tapos ito yung ano nila, tubig. Ayun oh. Ding! Galing bundok. Ganda. Ayun oh. Oh. Yun oh. Diba? Grabing rock ka na to. Mountain. Solid yan. Napaka-solid. Tapos dito na tayo pa Banawe, kanan. Ayun, kanan, Lagawe and Banawe. Tapos itong diretso kaliwa is Kiangan, Tinok, Ifugao. Stig. Ito yun eh. Pag diniretso yan, highest point. Tapos dito tayo sa Banawe. Yun o. Lagawe. At meron na lang daw tayong 2 hours and 30 minutes. Estimated time of arrival is 1:05 PM. Alright. Di ko talaga mapigilan ang antok sa mga sandaling ito. Para bang bawat kurbang aming tinatahak ay kasabay ng paghele sa amin ng mga kabundukan. Dagdagan pa ng malamig na simoy ng hangin at katamtamang sikat ng araw. Siguradong aantukin ka talaga.
Kaya nang makakita kami ng isang tindahang pwedeng hintuan, hindi na kami nagdalawang isip na tumigil. Bumili kami ng makakain para kahit papano'y magising-gising. At syempre, parang namnamin na rin ang tanawin. At habang nagpapahinga, pinagmamasdan lang namin ang napakagandang kabundukan ng Ifugao. Promise, ibang klase talaga ang ganda. Yun, let's go! At grabe, paakyat tayo ng paakyat. At puro zigzag yung sinasagupan natin. Hindi ko alam paano namin nakayanan, pero ang lapit. Solid. Tapos, time check natin, it's 11:31. Medyo tirik yung araw, pero malamig dito. Solid. Kitang-kita na yung mga kabundukan dito. Solid. At kung napadpad ka sa channel namin, we are Ride Gone. At mostly travel visa ang ginagawa kasama nating OBR. So ngayon is papunta tayo ngayon ng Bontoc Mountain Province. Dahil we do believe na hindi lang ang Baguio ang kayang makapag-offer ng summer vibes. Mga pwede tayong dumayo sa ibang lugar, diba? Para ma-experience yung malamig na klima at magandang kapaligiran. Solid. Solid. At meron na lang tayong 62 kilometers. Napaka-solid. At kanina pa namin napapansin, kasi nung huling daan natin dati dito, hindi pa to asfaltado. So galing tayo din kanina sa tindahan, medyo hindi pa asfaltado, pero ngayon asfaltado na lahat. Ganda. Na-improve na yung kalsada dito. Nag-upgrade. At nakikasama yung panahon, oh. Nagiging mas malamig pala lalo. Ayun, oh. Ito pala yung mga nag-asfalto group. Sila yon. Ayan, inaayos na, oh. Kung napapansin nyo, may mga markings na. At talagyan na rin siguro to ng mga centerline markings. Ganda. I-improve na. Mas lalo nang magiging accessible yung mga kalsada dito sa Mountain Province. Ang galing. Yun. At nakikita na natin ang signage ng Welcome to Banawe. Yun, oh. At hindi naman natin to first time, since nakadaan na tayo dati dito. At para ma-share namin sa inyo, ito yung isang video natin na dumaan tayo dito. Sagada yun. Sagada yung video na yun. Diba? Hey! So ngayon, diretso na tayo para maraming-rami tayo mapuntahan sa Bontoc. Bontoc! Eh, yun, oh. Oh. Mabuti at binayaan tayo ng magandang panahon ngayon. Solid. Nice one. Kahit ilang ulit na tayong nakadaan dito sa Banawe, Ifugao, hindi pa rin nawawala ang kakaibang pakiramdam sa tuwing dumaraan tayo rito. Para kang dinadala pabalik sa sinaunang pamumuhay ng mga Pilipino habang tanaw ang ilan sa mga kahanga-hangang rice terraces na bumabalot sa kabundukan. Ang galing lang. Parang laging bago ang karanasan kahit pamilyar na ang daan.
At papunta na tayo sa Bontoc Mountain Province. At ang ganda ng mga dadaanan natin. Time check, it's 12:22 in the afternoon. Ganda. Ito yun, oh. Yung mga bukal na tubig. Ganda. Napakaganda. Kaganda. Uy. Ha? Ganda. Solid. Shoutout sa inyo mga sir. Shera Motor. Uy, nag-endurance. Taga Pampanga. Shoutout sa inyo mga sir. Endurance gaming sila. Napakaganda ng kalsadang tinatahak natin papuntang Bontoc. At kung sa normal eye view ko lang ipapakita sa inyo, baka hindi ito gaano ma-appreciate. Kaya mas mainam na ito ang makita nyo mismo. Ganda, di ba? Talagang napakaganda ng Pilipinas. Sa mga gantong lugar, mas lalo namin na-appreciate ang likas yaman ng ating bansa. Sana'y mapanatili at pangalagaan ito, hindi lang para sa atin, kundi para rin sa mga susunod pang henerasyon. Time check, it's 12:49 ng tanghali. At paikot-ikot na tayo sa kabundukan habang nasa pinakamataas tayo na kalsada. Solid, di ba? Kitang-kita natin ang bundok. Ayun po. Oh. Tapos yung mga puno dun, parang di pa nagagalaw. Galing. Next time try natin puntahan yung Besang Pass. Parang yun na lang hindi natin napupuntahan no? Pataas tayo ng pataas. Uy, solid. Solid. Ganda. Napakaganda. Mga mountain ridges. Parang dun tayo galing. Sumakit tayo kumakaliwa. Sobrang massive. Uy, tinan mo yung mga puno. Parang katulad sa sa Tinok highest point. At nakita natin tong napakagandang ridge, mountain ridges. Solid lahat yan. Ganda. So pag nagkamali ka, masargo mo yan, saktong sakto. Boom. Wait. Solid, ganda. Ayun gitnang-gitna nun. The mountains. Napakaganda. Sana'y ma-preserve ang mga punong yan. Napakaganda. Time check, 1:54 in the afternoon. Nandito na tayo sa Bontoc Mountain Province. At bago tayo tumuloy sa ating tutuluyan dito sa Bontoc Mountain Province, nag-stop over muna tayo para mananghalian sa isa sa mga kilalang kainan sa lugar. Narito tayo ngayon sa Anayas Riverside. Bukod sa masasarap at generous na servings ng pagkain,
Sigurado mabubusog din ang inyong mga mata sa ganda ng tanawin sa paligid. Perfect spot para pagpahinga, kumain, at magmuni-muni. Yun o, ang bayan ng Bontoc Mountain Province. Yun, napunta na tayo sa ating tutuluyan na Mavis Maligkong Homestay. Aakyat ulit tayo ng bundok. Kala mo tapos na? Hindi pa po. Bali, ang aakitin natin bundok parang medyo makipot na daan na nakita natin sa street view, and hindi natin alam kung gaano talaga kakipot sa actual. Pero doon tayo no, sa may mga bundok na yan, doon tayo mag homestay. Sa mga sandaling ito, wala kaming idea na ang dadaanan pala natin ay mas kakaiba at mas challenging kaysa sa mga matatarik na kalsadang nadaanan na natin noon. Kabiasnan! Parang yung history na ito, kaya sila dito siguro lang theory lang natin, nagkaroon ng civilization dito dahil sa ilog. No? Pakiramdam lang natin. Pero correct me if I'm wrong. Alright, akyat tayo. Kaya habang wala pa kaming kamalay-malay, na-enjoy na lang muna namin ang biyahe. Yun, pasok na tayo dito sa maliit na kalsada. Hanggang sa ahon. Wow! Is this Baguio? O, diba? nabigla kami. Maganda ng kalsada. Ang tarik ng kalsada. Sabayan pa ng kondisyon nito. Kaya't doble ingat talaga sa pagmamaneho. Lalo na kung first time mo sa ganitong ruta. Ano pa tayo na ito Oh, uy. Solid. May truck tayong kasabay. Yun napakaganda. Kung gusto nyo ma-experience to, kitang kita ang buong Kabiasnan, ang Bontoc Kabiasnan. Pwede sa inyo to. Woo! Solid. Di ba? Chinek ko talaga sa Google Street View. Akala ko malapit lang Solid. Uy, malayo-layo pa pala ito. Alright, so narating na natin ang Maligkong Bontoc. Maligkong. At hindi pa tapos ang ating pagdurusa dahil meron pa tayong pagdaraanan. Woo! 1.9 kilometers pa. Grabe, ang hirap daanan. Wala kang dumadaan no? Oh, may bahay dito. How come? Uy. At puro paahon ng ating dinaanan para makapasok ng ating homestay dito sa Maligkong. At hindi pa natatapos. Meron pa tayong dadaan ng mga paahon. Yun ahon. Kaya ng ating PCX 160 ang mga pinagdaanan natin. Ayos, solid.
Grabe. Saan kayo nakakita ng PCX na ginawang adventure? Dito lang. Iyon, 1.2 kilometers pa. Meron tayong nadaanan na rough road kanina at puro bato-bato. At medyo nauntog yung ilalim natin. Hindi ko alam kung ang center stand ba yun. Oh, meron pa pala. Yun. Ayun, yung maligkong rice terraces. Loob-looban talaga. Kabilang bundok. Ayun, boom. Uy, may aso. What? Nakuhanan ka sa video. Ba't ba tayo nakapasok dito? Grabe. Ba't ba namin pinasok to? Parang feeling ko trip lang ng aso na habol na tumahol eh. Ay, gisingin ko nga to. Solid yun eh. Ooh, Hindi rin ayun, nagtagal, Mavis. narating na natin ang Mavis Maligkong Homestay. Wow. This way. Mavis Homestay. Nanibago kami kasi first time din namin mag-homestay. Iba siya sa mga nakasanayan naming accommodations sa mga lugar na napuntahan. Parang nakikituloy ka lang sa isang bahay na may totoong pamilyang nakatira. Sa ito, sa mga bagay na nagustuhan namin. Ang tahimik na kapaligiran at malamig na klima. At oo, masarap pala kumain ng pizza habang kaharap mo ang isang napakagandang tanawin ng kalikasan. Sa hindi inaasang pagkakataon, nasilayan din namin ang Maligkong Rice Terraces na napakalapit lang pala sa aming tinutuluyan. Dahil magagabi na noon, hindi na kami nagtuloy. Pero pagdating ng umaga, ito agad ang bumungad sa amin. Narito tayo ngayon sa Maligkong Rice Terraces na kilala sa tradisyonal na pagsasaka at magagandang stone walls. Maabot ito ng 1,160 hectares at sumasakop sa halos 3/4 ng bundok Kupapay. Noong September 5, 2023, naglabas ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA ng notice to the public bilang tugon sa petisyon ng lokal na pamahalaan ng Bontoc na isinumite noong August 4. Layunin nito na kilalanin ang Maligkong bilang National Cultural Treasure, isang titulo para sa mga lugar na may pambihirang halaga sa kasaysayan, kultura, sining o agham. Kung maaprubahan, mabibigyan ito ng pondo mula sa gobyerno para sa pangangalaga at opisyal na heritage marker. Isang hakbang ito patungo sa mas masinsinang pagprotekta at paggalang sa kagandahang likas at kulturang pamana ng Maligkong. Isang yaman na hindi lang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa mga susunod na henerasyon. Isa na namang napakagandang tuklas ang nadagdag sa aming paglalakbay. Hindi ito bahagi ng orihinal naming plano, pero kakaibang karanasan talaga ang naidulot nito.
At hindi pa dito nagtatapos ang ating adventure. Sa susunod na video, babalik tayo sa Buskalan at tutuklasin ang isa pang lugar na tiyak na hanga tayo sa ganda. Hanggang dito na muna mga Regans. At maraming salamat sa iyo kung umabot ka man hanggang sa dulo ng video na ito. Malaking bagay ang suporta nyo para sa matagal na naming pinapangarap na Philippine Loop sa inaharap. Muli, kami po ang Ride Gone na laging nagpapaalala na ride safe lang.